ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول. Tayyib, so natalakay na natin ang una, dahil ang tinatalakay natin ay ang mga naiiwan ah, sa mga sujud. Uli kay hindi, ang tinatalakay natin ay ang pagsujud hinggil sa mga naiiwan sa pagsasala. Sujudus sahu dahil sa mga naiiwan sa pagsasala, mga gawain sa pagsasala. So, kanina natalakay na natin ang tahrima o di kaya takbiratul ihram kapag ito ang naiwan ng isang tao dahil ito ay rukn at ito rin ang unang ginagawa ng isang tao sa kanyang pagsasala. So kapag ito ang naiwan, ibig sabihin ay hindi mabubuo ang kanyang pagsasala o di kaya walang mangyayaring pagsasala. Wa in kana gairaha, kung ang naiwan ay ang maliban sa takbiratul ihram o maliban sa tahrimah. Fadhakarahu ba'da syuru'ihi fi qira'ati raka'atin ukhra. So naalala niya na hindi siya nakapagtakbiratul ihram. Hindi. Naalala niya na mayroon siyang naiwan na rukn doon sa unang raka'a. Noong siya ay nagbabasa ng Fatiha sa kasalukuyang raka'a. Batalatir raka'atul lati tarakahu minha. So masisira ang unang raka'a na lumipas na kung saan naiwan doon ang isang may naiwan doon na isang rukn. Wa qamatir raka'atul lati taliha maqamaha, at ang sumunod doon na raka'a ay yun ang magiging unang raka'a. Yun ang magiging unang raka'a. Wa yujzi'uhu al-istiftahul awwal, ngunit sapat na sa kanya ang unang duaul istiftah. Halimbawa, mga kapatid, halimbawa, ikaw ay nagsasala, yung unang pagsasala mo, unang raka'a, ay isa lamang ang nagawa mong sujud. So nakapagtayo ka, so pagkatapos mong tumayo, ay saka mo na alala na hindi ka nakapagsujud noong ikaw ay nagsimula na sa pagbabasa ng Fatiha. So, ibig sabihin ay ang unang raka'a na yun ay useless na, invalid na, sapagkat may naiwan doon na isang rukn at ang kasalukuyang raka'a kung saan ka nagbabasa ng Fatiha sa kasalukuyan ay yun ang magiging kapalit ng raka'a o naunang raka'a na nasira. So hindi na kailangan magbigkas pa muli ng duaul istiftah sapagkat sapat na ang duaul istiftah na nabanggit mo doon sa unang raka'a. Fa in raja'a ila al-ula aliman amdan batalat salatuhu. Kung bumalik siya doon sa una, yung raka'a kung saan mayroon siyang napag-iwanan doon na rukn, kung bumalik pa siya doon habang siya ay nagbabasa ng Fatiha, aliman amdan, alam niya ang hatol dito at sinasadya niya ang pagbalik doon sa unang raka'a, batalat salatuhu. Masisira ang kanyang sala, kanyang pagdarasal. Wa in dakara ma tarakahu qabla, ay qabla qira'atil ukhra. So kapag naalala niya ang naiwan niya doon sa unang raka'a bago siya magbasa ng
Fatiha doon sa kasalukuyang raka'a kung saan siya tumayo, yaudu ujuban fayat. Wajib na bumalik siya doon kung bumalik siya doon sa unang raka upang gawin ang kanyang naiwan doon na rukan ay bilmaro yung niya ba'dahu yung susunod doon. Yung susunod doon lianna rukna la yasqutu bisaho sapagkat ang rukn ay hindi ito maaring maaring iwan sa pamamagitan ng saho, sa pamamagitan ng pagkalimot wama ba'dahu qad ata bihi fi ghairi mahallihi wama ba'dahu yung wama ba'dahu qad ata bihi fi ghairi mahallihi at ang huli nito ang susunod dito ay kanyang nagawa sa maliban sa kanyang lugar fa illam ya'ud amdan. So kapag hindi siya bumalik doon, halimbawa, hindi pa siya nakapagbasa ng Fatiha dahil yun ang ano natin, yun ang basihan natin. Nakapagbasa ba siya ng Fatiha? Wala. So kapag hindi siya nakapagbasa ng Fatiha, wajib na bumalik siya doon sa naiwan na rukun na yun upang gawin niya. So kung nakapagbasa siya ng Fatiha, nakapagsimula na siya sa pagbabasa ng Fatiha, hindi na kailangan bumalik pa doon at yung rakaa na yun ay nasira na at ang kasalukuyang rakaa ay yun ang magiging kapalit noon. Tayyib. So kapag halimbawa hindi pa siya nakapagbasa ng na mayroon siyang naiwan na rukan doon sa unang rakaa, wajib na bumalik siya doon. So kapag hindi siya bumalik na kanyang sinasadya, batalat salatuhu, masisira ang kanyang pagsasala, wasahwan, batalatir raka'a, kung ito ay saho, ay ang masisira lamang ay yung raka'a kung saan may naiwan na rukan. Wallati taliha, awduha, yung susunod doon na raka'a ay yun ang kanyang kapalit. Yun ang kanyang magiging kapalit. Wa in alima al-matruka ba'da salam. Kung nababatid niya, kung nabatid niya na may naiwan siyang rukn pagkatapos ng salam, pa tarki rakaatin kamila. So para siyang may naiwan na buong isang rakaah. Ibig sabihin, agad siyang tatayo upang magsala ng isang rakaah upang maging ganap ang kaniyang pagsasala wa yasjudu lis-sahw at siya ay magsusujud ng sujudus sahw malam yatulil fasl kung hindi matagal ang pagitan nito. Kung hindi matagal ang pagitan nito, ang pagitan ng salam at ang kanyang pagkaalala doon sa naiwan. Yep. So kung matagal naman, ibig sabihin ay nasira na ang kanyang pagsasala at kinakailangan magsala muli upang bilang kabayaran doon sa kanyang pagsasala na nasira. Malam yakunil matruk tashahudan akhiran aw salaman fayati bihi wa yasjudu wa yusallim. So habang hindi ang naiwan ay hindi ang tashahudul akhir. Hindi yung tashahudu at tashahudul akhir at hindi rin salam. Dahil kung ang naiwan niya ay ang tashahudul akhir at salam, ibig sabihin ay ang kabayaran doon ay magtatashahud at magsasalam. So pagkatapos ay magsusujud at magsasalam. So yun. Halimbawa, nagsala ka ng duhar, nakalimutan mo hindi ka napakatashahud ng tashahudul akhir. Nakapagsalam ka. Hindi ka nakapagtashahud ng tashahudul akhir tapos nakapagsalam ka. So, ang gagawin mo kapag naalala mo na hindi ka nakapagtashahud ng tashahudul akhir, ay agad kang
babalik doon sa inuupuan mo at magtatasahud pagkatapos ay uh, mag ano ba yun? Magsusujud ng sujudus saho at magsasalam. Ayib. So kung ang naiwan mo naman ay halimbawa ang tashahudul akhir at saka yung salam, kasi yung tashahudul akhir at saka yung salam ay rukun yun. Rukun yung salam, rukun din ang tashahudul akhir. Hindi tulad ng tashahudul awal dahil ang tashahudul awal ay wajib. Tayyib. So kapag naiwan ay ang tashahudul akhir at saka salam, so ang gagawin lamang ng tao ay uupo siya muli at magtatashahud at magsasalam. So yun, pagkatapos ay magsusujud ng sujudus saho, pagkatapos naman ay magsasalam. So matatalakay din natin kung kailan ba magsusujud ang isang tao ng sujudus saho pagkatapos ng salam at kailan din siya magsusujud ng sujudus saho bago magsalam. So matatalakay din natin ito inshallah. Ipaalala lang ninyo sa akin sa mga bago magtapos ang ating usapin dito sa sujudus saho. Tayyib. Wa man zakara tarka ruknin wajahilahu aw mahallahu amila bil ahwat. So, ibig sabihin, ang sinumang may naalala na naiwan na rukn, ngunit hindi niya alam kung aling rukn yun. Pero ang alam niya ay mayroon siyang naiwan na rukn. Hindi lang niya maalala kung anong rukn yun. Sujud ba o ruku' o mahallahu. O di kaya hindi niya maalala ang gagawin niya ay kung ano ang sigurado ayon sa kanyang sarili, ayon sa kanyang katiyakan. Kung matitiyak niya ay ang naiwan niya ay ang ruko, so yun, gagawin niya ang ruko. Pagkatapos ay magsujud, pagkatapos ay uupo, magsujud na naman, magtatahiyat, pagkatapos ay siya ay magsusujud ng sujudus saho, pagkatapos ay magsalam. So yun. Wa inna siya at tashahudul awwal wahdahu. Kung ang nakalimutan lamang ng isang tao ay ang tashahudul awwal ma'al julusi lahu, ibig sabihin ay hindi rin siya nakapag-upo, hindi rin siya nakaupo doon sa pagtatashahud ng tashahudul awwal wa nahadha lil qiyam at siya ay nakapagbangon upang tumayo, lazimahur ruju' ilayhi. Wajib na bumalik siya doon upang magtashahud ng tashahudul awwal. Ha? Malam yantasib qa'iman kung hindi pa siya nakapagtayo ng maayos. Halimbawa, hindi pa siya buong nakatayo. Tayyib. Fa inistatamma qa'iman kuriha urju'uhu. So, kung buo siyang nakatayo sa kaniyang pagbangon ay makruh na siya ay bumalik doon dahil ang tashahudul awwal ay wajib lamang ito at kapag ito ay naiwan sa pamamagitan ng saho ay maaring magsujud lamang ng sujudus saho. Tayyib, maaring magsujud lamang ng sujud as-saho. Tayyib. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. Kapag nakatayo ang isang tao, isa sa inyo, mula sa dalawang raka'a, habang hindi pa siya buong nakatayo ay kinakailangan niyang bumalik doon at umupo. Fa in istatamma qa'iman fala yajlis wal yasjud sajdatain. Kung buo ang kaniyang pagtayo, ibig sabihin ay nakatayo siya, ganap siyang tumayo, so hindi na siya uupo at siya ay magsusujud ng sujudus sahu sa huli. So ibig sabihin nito ay tulad ng pagsasala ng ng isya, tulad ng pagsasala ng isya.
na kung saan, halimbawa, nagsala ka ng isya, pagkatapos ng 2 raka'a, nakalimutan mong umupo upang magtasahud ng tasahud al-awwal. So, nakadiretso ka na lang, tumayo. So, kung hindi ka pa nakatayo ng maayos, ay wajib na bumalik ka doon sa baba upang magtasahud ng tasahudul awwal. So, kapag uh, nakatayo ka ng maayos o ganap kang nakatayo, ay makruh na bumalik doon upang magtasahud ng tasahud al-awwal. Wa in lam yantasib qa'iman lazimahu ruju. So kapag hindi siya ganap na nakatayo ay wajib na bumalik siya. Mukarrarun ma'a qawlihi lazimahu ruju ma lam yantasib qa'iman. Wa in syuri'a wa in syara'a fil qira'ati haruma. So kapag siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Fatiha ay haram na bumalik pa doon upang magtasahud ng at-tasahudul awwal. Tulad ng sinabi ko sa inyo na dahil ang tasahudul awwal ay min wajibatis salah walaysa min arkanis salah. Walaysa min arkanis salah. So, ibig sabihin, so kapag ikaw ay nakapagsimula na ng pagbabasa ng Quran doon sa pagtayo mo ng diretso, so haram na bumalik ka lian al-qira'ata ruknun maqsudun fi nafsihi. Dahil ang pagbabasa ay uh, so, rukun yun talaga na importante yun. Ayib, hindi tulad ng qiyam. Ayib, fa in raja'a aliman amdan batalat salatu. Kapag bumalik pa siya, pagkatapos niyang malaman na haram yun, sinadya niya na bumalik doon, pagkatapos niyang magsimula ng pagbabasa ng Fatiha ay masisira ang kanyang sala. La nasiyan o jahilan. Maliban lamang sa taong nakalimutan niya ito o di kaya hindi niya alam ang hatol dito. Wayalzamu al-ma'mum mutaba'atuhu at kinakailangan sa ma'mum na sundin ang kanyang imam. Sundin mo ang iyong imam. Kung siya ay nakadiretso sa pagtayo at nakapagbasa ng Quran, ng Fatiha, ay wajib sa ma'mum na sumunod sa kanyang imam. Tayyib. Wakada kullu wajibin fayarji'u ila tasbihi ruku'in tayyib wa sujudin qabla i'tidalin ba'dahu. Ganon din ang mga lahat ng wajib tulad ng tasbih, subhana rabbil a'la, doon sa ruku, at tasbih doon sa sujud, tasbih sa ruku, subhana rabbil azim, tasbih sa sujud, subhana rabbil a'la. Halimbawa, nagyuko ang isang tao tapos sa kanyang pagyuko, hindi niya nabasa doon ang subhana rabbil a'la na kung saan yun ay min wajibatis sala. So hindi niya nabasa doon ang subhana rabbil a'la. So pagkatapos ay bumangon siya, kung hindi pa siya nakapagbangon ng buo, hindi pa siya nakatayo ng buo, ay kinakailangan niyang bumalik. So kapag siya ay nakatayo na ng buo, so hindi na kailangan bumalik pa doon sa pagyuyuko upang bigkasin ang subhana rabbil azim. So hindi na kailangan yon. Tayyib, ganon din ang sujud qabla al-i'tidal. So bago siyang bago niyang matiyak na siya ay nakaupo ng maayos o nakatayo ng maayos. Tayyib. So pagkatapos niyang umupo ng maayos, so hindi na kailangan bumalik pa doon sa ruko upang bigkasin ang subhan rabbil azim. Wa alayhi sujud. Ngunit wajib sa kanya ang sujudus sahu likulli ay kulli ma taqaddam sa lahat ng mga
natalakay natin dyan sa una. Tayo. Waman syakka fi adadir raka. So, di ba nabanggit natin ang pagsusujud ng sujudos saho ay sa pamamagitan ng nadagdagan ang pagsasala, o di kaya nabawasan ang pagsasala, o di kaya syak. Ibig sabihin ay nagdududa ka. Kung ilang raka'a ba ang nagawa mo, nagsala ka ng isya, 3 raka'a ba ang nagawa mo? O 4 na raka'a? Yun ang tinatawag na syak. Bi ang taraddad. Siya ay nagdadalawang isip. Asalla asintaini am talatan masalan. 2 raka'a ba ang kanyang nagawa o 3 raka'a? Akhadha bil aqal. Ang kanyang panghahawakan doon ay ang pinaka maliit na bilang. Halimbawa, nagsasala siya, tapos hindi niya maalala kung 2 raka'a ba ang kanyang nagawa o 3 raka'a. So, ang kanyang gagawin doon, ang kanyang kukunin doon ay ang 2 raka'a dahil yun ang pinaka maliit na bilang. Li'annahul mutayakkan at yun din ang uh, uh, yun din ang katiyakan. Yun ang tiyak. Wala farqa bayna al-imami wal munfarid. So, walang pagkakaiba dyan ang imam at saka munfarid. Wala yarji'u ma'mumun wahidun ila fi'li imamihi. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. Ibig sabihin ay ang isang ma'mum ay hindi siya susunod sa kanyang imam. Halimbawa, so ang imam ay nagsala siya ng 4 raka'a. Tapos, ang isang ma'mum ay nagduda siya. Baka yung imam ay 3 raka'a lamang ang kanyang nagawa. Pero, hindi siya nakapagtasbih upang sabihan ang imam na mali ang yung pagsasala dahil hindi siya sigurado sa kanyang sarili. Pero hanggang sa kanyang pagsalam ay iniisip pa rin niya yun habang siya ay nagdududa. So, ibig sabihin kapag nakasalam na ang kanyang imam, siya ay tatayo upang gawin kung ano ang kanyang pinagdududahan. Pagkatapos ay magsusujud ng sujudo saho at magsasalam. Ay, in syakka, hal dakhala ma'ahu fil ula aw istaniya. Kung ang isang tao ay siya ay nagduda, kung kailan ba siya pumasok doon sa pagsasala? Noong unang raka'a o nakapasok siya doon sa pangalawang raka'a? Ja'alahu fi thaniya. Kapag hindi niya matiyak yun, ang gagawin niya ay gagawin niya doon sa pangalawang raka'a. Dahil yon ang katiyakan. Li'annahu mutayakkan. Wa in syakka man adraka al-imam raki'an aw rafa'a ra'sahu qabla idrakihi raki'an. Halimbawa, ang isang tao ay siya ay nagdududa kung siya ba ay nakapasok kasama ang imam habang siya ay nakayuko o ang kanyang pagpasok ay noong pagkatapos niyang yumuko at siya ay bumabangon. So, lam ya'tad bitilka raka'a. Ibig sabihin ang raka'a na yan ay hindi niya ibibilang ng 1 raka'a kundi yun ay kabilang sa kanyang babayaran pagkatapos magsalam ng imam, tatayo siya upang gawin ang 1 raka'a na yun. Li'annahu syakun fi idrakiha. Dahil siya ay nagdududa kung naabutan ba niya yun o wala. Wayasjudu lissahu at magsusujud ng sujudu sahu. Tayyib. Wa in syakka al-musalli fi tarki ruknin wa tarkihi fakatarkihi ay kama law tarakahu. Kapag ang isang tao ay nagdududa siya kung nakaiwan ba siya ng isang rukun o wala. So, para siyang nakaiwan ng isang para niyang naiwan ito. Kaya kinakailangan gawin niya 'yon
ah, at ang susunod doon in lam yakun syara'a fi qira'ati allati ba'daha, kung hindi siya nakapagbasa ng Fatiha pagkatapos ng uh, raka'a na yun, o sa sa kasalukuyang raka'a kung saan siya tumayo. Fa in syara'a fi qira'atiha sarat badalan anha. So kapag siya ay nakapagsimula ng pagbabasa ng Fatiha, ay yun ay magiging kapalit ng unang raka'a, dahil ang unang raka'a ay nasira na. Tayyib, nasira na ang unang raka'a. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. So, ibig sabihin ay hindi siya magsusujud ng sujudu saho para lamang doon sa kanyang pagdududa kung naka iwan ba siya ng wajib o wala, tulad ng tasbih sa ruko at saka iba pa, o di kaya sa kanyang pagdududa kung nadagdagan ba niya ang kanyang tasbih o wala, illa ida shakka fi az-ziyadati waqta fi'liha. Hindi, yung kanyang pagdududa sa kung nadagdagan ba ang kanyang pagsasala o hindi. So hindi na siya hindi na kailangan diyan ang sujudu sahwi illa idha shakka fi ziyada waqta fi'liha. Maliban lamang kung ang kanyang pagdududa ay sa oras ng kaniyang pagsasagawa ng pagsasala. Kung pagkatapos ng pagsasala, ibig sabihin ay hindi na kailangan tumayo pa upang gawin yon. Pero kung sa oras ng pagsasala mismo, doon siya nagduda. So, ibig sabihin ay magsusujud siya ng sujud as-sahu dahil hindi pa tapos ang pagsasala. Li'annahu shakka fi sababi wujubi sujud, dahil siya ay nagduda sa isang dahilan ng pagiging wajib ng sujud, wal aslu adamuhu. Fa in shakka fi asna'ir rak'atil akhirah hiya rabi'atun am khamisa. Kung siya ay nagduda doon sa raka'a, huling raka'a, kung ito ba ay raka'a rabi'a o raka'a khamisa, sajada. Ibig sabihin ay magsusujud ng sujudu saho li'annahu adda juz'an min salatihi mutaraddidan, dahil siya ay buo ang kaniyang pagsasagawa ng kaniyang pagsasala, pero nagdududa siya kung ito ba ay 5 o 4. Kung ito ay 5, so ibig sabihin is sahu. So kapag ito ay 4, ay tama ang kaniyang pagsasala. Wadhalika yud'ifun niya. Tayyib. Uh, Yun ang magpapahina na ano ba yan? Nagpapahina sa kaniyang sa kaniyang niya. Tayyib. Waman shakka fi adadi rak'at bana وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما fa'alahu lam yasjud. So kapag siya ay nagduda sa bilang ng raka ng kanyang pagsasala, pagkatapos ay kinuha niya ang mas maliit na bilang doon, pagkatapos ay nalaman niya na yung kanyang pinagdududahan ay tama ang kanyang kinuha, yung yakin. So, ibig sabihin ay hindi na siya kailangan mag-sujud ba ng sujud sahu dahil ang kanyang ginawa ay tama. Ang kanyang ginawa ay tama. Doon lang sa kanyang pagdududa. Pero kung hindi niya mabatid kung tama yun o hindi, kailangan mag-sujud pa rin ng sujud as-sahu. Wala sujuda ala ma'mumin dakhala ma'al imam min awwalis salah. So, mahaba ito dahil tungkol ito sa masbuk. Tungkol sa masbuk. So, inshallah, sa susunod natin pagkikita, so doon natin tatalakayin ito. Barakallahu fikum وزادكم الله علما نافعا. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.